Matapos ang pagsipa ni Lu sa misteryosong pulis na ito, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 227 and 228 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksihan na natin ang isa sa napakaangas na bakbakan, ang unexpected tandem na tsak na magugustuhan yung mga kaibigan. Kaya na may this is Mr. and Ken at wag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Lu na napabagsak ang pulis. Nasabi niya kay Shin na umalis na kayo Shin. Sabi naman ni Shin na hindi Lu. Maya-maya pa'y nagpalabas naman ng metal stick itong pulis at naghanda na nasabing amoy alak ka. Sana ay hindi ka pa underage. Sagot naman ni Lu habang umiinom ng alak. Nasabing salamat ganyan ba ako kabatang tignan? Nagulat naman si Lu nang makita na di pa nakaabante si na Shin sa dami ng mga tao na gustong pumatay sa kanila. Nag-alala naman si Aoy kaya sabi naman ni Shin na sige. Subalit hinila naman si Shin papasok dito sa sasakyan na sabing tumabi ka sapagkat ang humila kay Shin mga kaibigan ay itong si Granny Mia na pinagpapatay ang mga lalaking susugod na sana sa kanila. Nagulat naman si Shin na sabing tandang Mia. Sagot naman ni Granny Mia na kayo mga bata, huwag kayong humadlang kung ang isang babae ay nagtaya na sa kanyang buhay. Tumahimik na lang kayo at gawin niyo ang trabaho niyo. Sagot naman ni Kindaka na pero tandang Mia, kailangan ka pa ni Sakamoto. Sagot naman nito na ginawa niya na raw ang kanyang makakaya. Si Sakamoto na raw ang bahala sa lahat, tapos na raw ang kanyang trabaho dito. Nasabi naman nila na kahit na hindi raw pwedeng hayaan na lang daw nila ang isang babae at matanda. Subalit nang nagsasalita pa si Boiled ay sinuntok naman siya ni Wutang habang umiiyak na sabing ang dalagang boss ay may tinahak na raw o may napili na raw daan. Kaya umalis na raw sila kundi papatay niya raw sila. Napasabi naman sila na wikang Wutang. Kaya pumikit na lang si Shin at tuluyan na lang silang umalis. Sabi naman dito ng pulis na nakaalis na raw ang kanilang target. May kita naman na naghahanda na si Lu. Natanong pa ni Lu kay Granny Mia na kaya niyo po bang lumaban? Sagot naman ni Granny Mia na mostly ay pinapagaling niya raw ang mga tao at trinitrate ito. Sabay may kita naman ng isang lalaki na papaatake na kung saan hinawakan naman ni Granny Mia ang braso nito at pinisil ang pressure points nito. Dahilan na nabitawan itong kutsilyo at mabilis na kinuha ni Granny Mia at isinaksak sa lalaki. Nasabing pero ang pagsira o pagpatay ay mas madali raw para sa kanya. Sabi naman ng pulis na ayos ng tanda. Kailangan raw niyang i-revoke ang lisensya nito. Sagot naman ni Granny Mia na matagal na raw na-expire ang kanyang assassin's license. Na dekada na raw lumipas. Kaya posibleng malilimutan niya raw kung paano raw promeno ngayon. Maya-maya pa'y nagulat naman ng pulis nang natusok na pala ng karayom ang kanyang braso. Nasabing mga karayom, hindi ako makakilos. Mabilis naman pupunta si Granny Mia sa likod nito. Nasabing kalimutan mo na yan. Mga pressure points mo yan. Sabay tinusok na niya ang karayom sa leeg nito na siyang kanyang ginamit para hiwain ang batok ng lalaki. Bumagsak naman ang lalaki mga kaibigan at lumayo na si Granny Mia. Nasabi naman ni Lu na ang galing mo po. Sagot naman ni Granny Mia na iinom ka lang ba dyan o ano? Maya-maya pa may napansin naman si Granny Mia nang may kitang nakatayo lang ang pulis na tumatawa. At nang nakita ni Granny Mia ang sugat nito ay napagtanto niya na inirelax daw pala kaagad ng lalaki o ng pulis ang kanyang leeg para ma-minimize daw nito ang damage ng kanyang atake kanina. So hindi raw pala gaano ka-hopeless ang mga Japanese na mga pulis na nakaramdam raw siya ngayon ng relief na may ganitong klaseng pulis pa raw pala. Nagsalita naman ng lalaki na sabing mahirap daw maging pulis. Binibigyan daw sila ng kakayahang pumatay pero kailangan naman daw nila itong kontrolin at kung papatay naman daw sila ay kailangan daw na siguraduhin nilang may justification ng pagpatay na nakakainis daw. Gusto raw sana niya na sundin lang ang kanyang instincts pero ngayon ay pwede na raw siyang pumatay hanggat sa gusto niya. Wala na raw mga nakakainis na mga rules na yon. Sabay naghanda na ito ng weapon na sabing pakiramdam ko tuloy ay parang birthday ko ngayon. Sabi naman sa isipan ni Granny Mia na isa raw sa sumata which is itong weapon na hawak-hawak ng pulis na kung saan ay naiwasan naman ni Granny Mia ang atake nito. Nasabing excited ka sa birthday? Ang saya raw talaga basta bata ka pa. Sabay bumawi naman siya ng atake na ikinagulat ng lalaki sapagkat nasaksak naman ni Granny Mia ng karayom ang pisngi nito. Subalit nagulat din si Granny Mia nang kinagat lang ng pulis ang kanyang karayom kaya ay bumawi na ng atake ang pulis. Nabuti na lang ay na-rescue ni Lu si Granny Mia. Tinanong naman ni Granny Mia si Lu kung nasaktan ba ito. Sabi naman ni Lu na hindi. Napasobra raw ang kanyang pag-inom na wala pa rong laman ang kanyang tiyan. Sabi naman ni Granny Mia na ikaw talagang bata ka. Nagawa namang mapin down ng pulis si Lu. Subalit may hinagis naman si Granny Mia na sabing Lu, idura mo yan. Sapagkat may kita ang isang lighter na inihagis ni Granny Mia sa harap ni Lu dahilan na linuwa ni Lu mga kaibigan ang alcohol at nagawa niyang masilaban ang pulis. Agad namang pre-nash off ng pulis ang apoy. Nasabi naman ni Lu na sayang naman hindi raw siya makapaniwalang sumuka siya na nakakahiya raw. Sabi naman ni Granny Mia na kailangan mo ng isang sinabawang clam. Nagsalita naman ng pulis na sabing death penalty raw ang nararapat sa dalawang to dahil sa paghadlang daw nila sa isang public servant. Kinamusta naman ni Granny Mia si Lu na sabing ayos ka lang ba? Sagot naman ito habang may kinukuha na opo. Maghintay lang po kayo hanggat sa may papakita niya raw ang kanyang drunken fist mode. Subalit naging gulat niya na naubos na pala ang kanyang inumin
inumin. Nasabing kailangan ko pa ng dagdag pang inumin para magamit niya raw ang kanyang drunken fist mode. Mabilis naman kumilos ang pulis at tinatake si Lou na bahagyang nakaiwas, ngunit na-stuck naman ang weapon dito sa sintas ni Lou, na ngayon inangat naman ng pulis ang kanyang weapon at naganda na ng baril para barilin nitong si Lou. Nabuti nilang ay nasanggapan ni Granny Mia ang bala gamit ang paa nito. Nagulat naman si Lou sa ginawa ni Granny Mia na sabing, paumanin po, kasalanan ko po ito. Sagot naman ni Granny Mia na hindi bata, huwag ka mag-alala sa akin, umalis ka na Lou, hindi mo siya kayang talunin na mag-isa lang. Di naman nakasagot si Lou at dito naman siya tinamaan ng atake, na buti nilang ay nagawa niyang madepensahan ang kanyang vitals. Tumalsik naman siya dito sa may traffic overpass sign. Nasabi pa ng pulis na wala pa raw kriminal na nakatakas sa kanya. Sabi naman si Sipa ni Lou na ano na raw ngayon, na kung may alcoholic drink daw sana siya dito na magagamit upang magamit niya ang kanyang drunken fist mode, na kailangan niya ba raw umalis dito at pumunta sa rest area, pero masyadong malayo raw ito dito. Maya pa may napansin naman si Lou na sasakyan na papadaan na dito, na ang isang pasahero nito ay may daladalang alcoholic drink. Nasabi naman ng driver na iinom ka na kagad. Sagot naman ng babae na oo, alcoholic daw talaga siya kasi deep down ay parang matandang lasinggero lang daw siya. Matapos yan ay agad naman kinuha ni Lou ang can na sabing pasensya na, kailangan ko to. Ngunit nagulat naman si Lou na sabing isang light buzz lang na may 3% lang mga kaibigan na alcohol, na sabing hindi ito magpapalising sa akin. Tinawag mo pa talaga ang sarili mo na alcoholic. Binaril naman ng pulis ang can dahilan na napitawan ni Lou ang can at nabutas. Sabi naman ng pulis na papasugod na hindi ko alam kung anong balak mo, pero kalimutan mo na yan. Bigla namang sinundot ni Granny Mia ang tagiliran ni Lou, kaya naiwasan nito ang atake ng pulis. Nasabi naman ng pulis kay Granny Mia na ang matandang to. Sabi naman ni Lou na Granny Mia, masaya ako na ayos ka lang pala. Binigay naman ni Granny Mia ang can kanina na sabing inumin mo to. Ininom naman ni Lou ang mga natirang mga kaibigan na sabing mga drops na lang ito. Paliwanag naman ni Granny Mia habang papatake ang lalaki na huwag ka mag-alala, inactivate ko na kanina ang acupressure point mo na magpapa-hyper boost daw sa alcoholic absorption nitong si Lou. Kung kaya't bigla namang natulala si Lou ng maya pa, pinigilan na ni Lou ang weapon ng pulis na pangiting sabi na walang hiya ka, nagkamali ka ng babaeng binangga. So na-activate na ang drunken fist mode ni Lou mga kaibigan dahil sa pagsundot ni Granny Mia sa acupressure point nito na nagpapa-absorb kay Lou sa mabilis na paraan sa alcohol na inom nito. Sabay dito na binali ni Lou ang weapon ng lalaki at ang handle nito ay tinusok pa niya sa tuhod ng lalaki. Nagulat naman ang pulis na sabing ano bang nangyari? Kasunod niya na isinapak naman ni Lou ang mukha nito, na sabi pa sa isipan ng pulis na ang bilis at lakas daw ni Lou ay parang ibang tao na. Tinulak naman ni Lou ang pulis dahil nasagasaan ito ng isang sasakyan na dumaan. Sabay si Lou ay tumalo na nasabing hindi ko alam kung ano talaga ang pakay ni Slur. At dito na niya sinipa ang pulis na nagpabagsak nito. Nasabi pa ni Lou habang inantay ang kanyang buhok na ang kahit ni Sinero kasi na mang-iistorbo raw sa kanilang pamilya ay patay raw talaga. Sabi naman ni Granny Mia na ayos, na yan daw pala ang sikat na drunken triad mode ni Lou. Kinuha naman ni Lou ang baril at sinabihan ng pulis na gusto lang naman namin na mabuhay ng mapayapa, na kung itithreaten pa raw nito ang kanilang buhay ay malalagay daw talaga ito sa matinding problema, na kung mangangako lang daw itong pulis na aalis na ito at hindi na magpupurso pa sa kanila, then bubuhayin niya raw ito. Sagot naman ng pulis na hindi raw niya naiintindihan sa kung bakit ang mga siraulong to ay lumalaban talaga para mabuhay lang ng tahimik at normal na buhay. Sagot naman ni Lou na tumahimik ka, ikaw ang tinatanong ko rito. Sabi naman ng pulis na sa mga pelikula at manga, may kita mo raw na ang mga villains ay gusto raw talagang mabuhay panghabang buhay, na kung siya raw ang tatanungin ay masasabi niyang mga talunan lang daw yon, na ang buhay raw na walang risk ng sakit at kamatayan ay isang dull at boring daw na buhay. Sabay dinistract naman ng pulis ang mga mata ni Lou gamit ang refleksyon mula sa bagay dito sa kanyang dibdib, kung kaya't kumilos na naman bilis ang pulis at inagawan ng baril si Lou, na kaagad namang nagpaputok na naiwasan naman ni Lou. Ngunit napansin naman ni Lou na naposas na pala siya nitong pulis na sabing in just a split second ay nabaliktad na raw ang script, na di ba ang kanda raw nito? Nainis naman si Lou na sabing nako. Matapos niya na inilipat naman eksena dito kay Komanomi na nakangiti na sabing sa wakas ay patay na talaga ang batang to, sapagkat may kita ang nakabulagtana na si Hisuke at wala nang malay. Man, grabe, napaka-intense ng nangyayaring laban ngayon at nagtapos pa ito dito kay Hisuke na nakahandusay na. So ano kayang susunod na mangyari simula rito? Well, malalaman natin yan sa susunod na chapter na ang latest chapter, kasi dito mo natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, kinagit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.